Habang kumakain sa mall ay napansin niya ang iyak ng isang batang babae. Hindi niya akalain na magiging siya pala ang ama nito nang pumunta na siya sa mall na may daladala ang take-out na pagkain niya. Umupo siya sa may open space sa bench at doon ay kumain na din habang tumitingin sa paligid at ine-enjoy ang kasimplihan ng buhay. Dito na nga nakarinig ng iyak si Kenneth at nakita niya ang isang batang babae na nawawala. Agad din niya itong pinuntahan at tinanong. Ano bang pangalan mo, baby girl? Tanong ni Kenneth sa batang babae. Valerie Ann po. Tugon naman ng batang babae at sumisinghot-singhot dahil sa pag-iyak. May I know kung ano ang apelido mo? Tanong ulit ni Kenneth sa batang babae. Ordaneta po. Sagot naman ng bata. Ano naman ang pangalan ng mama mo, Valerie Ann? Tanong uli ni Kenneth sa palakaibigang tono. Desa Ordaneta po. Sagot nito na umiiyak na naman. Shh! Huwag ka na mag-alala, Valerie Ann. Dahil tutulungan kitang makita ang mama Desa mo. Pangaalo niya rito. Valerie, alam mo ba kung saan papuwi sa inyo? Tanong uli niya na sa banayad at palakaibigang tono. Hindi ko po alam saan uuwi. Sagot nito at umiiyak na naman. Tutulungan kita para makauwi at para makita ulit ang mama mo pero sa ngayon ay kakain ka na muna ha. Para may lakas ka at matutuwa ang mama mo kapag makita ka niyang malusog. Pag-eeganyan niya sa bata. Sige, let's go na Valerie para kumain ka na. Masasarap ang mga pagkain sa pupuntahan natin. Aya ulit ni Kenneth dito at pinababa na sa bench ang bata. Hinawakan niya ang isang kamay ng bata at inungo na nila ang malapit na restaurant. Umupo na sila doon at pumili siya ng mga pagkain sa tingin niya ay magugustuhan ng batang babae. Namilog naman ng mga mata ng bata nang makita ang mga inihanda ng waitress. Sige, kain ka na Valerie. Ubusin mong lahat yan para maging malusog at malakas ka para sumaya ang mama mo kapag nakita mo na siya. Sabi niya dito. At kumain naman ng bata. Sa una ay parang nag-aalangan ito at naninibago pero kalaunan ay napasarap na rin ang kain ng bata dahil siguro sa gutom na naramdaman nito. Oh, meron pa dito kung gusto mo. Sabi niyang napangiti dahil nadungisan ang mukha nito. Dumighay din ito bilang senyales na busog na ito. At nang tanongin ni Kenneth ay humindi ito subalit nagtanong kung may supot ba siya. Aanin naman ang supot, Valerie? Tanong ni Kenneth. Isisilid po natin ang mga natirang pagkain. Yan ang ginagawa ni Mama Desa ko palagi. Sabi nito sa kanya. Tumango-tango naman si Kenneth. Sige, isisilid natin ang mga natirang pagkain pero bibili pa tayo nung inubos mong pagkain kanina. Sabi niya dito at natuwa naman ito sa sinabi niya. Pero parang naaalala naman ito ang mama nito kaya hindi magawang sumigaw sa tuwa nito. Now, lilinisin ko muna ang mukha mo. Sabi ni Kenneth at pinunasan ng tissue ang mukha ng batang babae. Isinama ni Kenneth saglit sa office niya ang bata. Nagpapasalamat siya dahil he had an excellent record doon and a very good reputation as well kaya walang sinuman ang kumikwestiyon sa kanya. He also have a good working ethics at respetado siya sa opisina nila kahit hindi siya ang may-ari. Nakita niyang nagtaka si Mrs. Natividad dahil may kasama siyang bata. Siya po si Valerie Ann. Nakita ko siya sa mall kanina at umiiyak dahil hindi niya na makita ang mama niya. Sabi niya bilang sagot sa nagtataka nitong mukha. Talaga, Sir Kenneth? Naku, buti na lang at ikaw nakakita sa kanya, sir. Kung hindi ay baka napapano na ang batang to. Uso pa naman ngayon ang nangunguha ng mga bata at biglang ibebenta. Sabi ni Mrs. Natividad na umandar ang pagiging nanay. Gusto mo ng juice? Tanong ni Kenneth dito. Hindi na po. Busog na po ako kanina at saka tubig na lang ang iinumin namin ni Mama. Sabi ng batang babae na mukhang maiiyak na naman dahil naalala na naman ang mama nito. I can help you, okay? Basta, kailangan mo lang maging good girl. Sabi niya dito at mahinang ginulo ang buhok. Napag-isipan niyang iuwi na lang sa bahay niya. Pinagtanong-tanong niya kasi ang bata pero walang nakakakilala dito. Bumukod na si Kenneth ng bahay sa mga magulang niya para mapalapit sa trabaho niya. Gastos kasi kung araw-araw siyang uuwi at nakakapagod din ang biyahe dahil sa haba ng oras
na nakokonsume niya sa traffic. Minsan lang siya kung umuwi sa bahay ng mga magulang niya gaya kahapon dahil birthday ng nanay niya. Doon na rin siya natulog at doon na nagbihis para pumasok sa opisina dahil may kotse naman siya at daladala niya palagi ang mga extra suits niya kaya walang problema. Manang Rosita, ihanda niyo po ang isang kwarto na malapit sa kwarto ko. May bisita tayo na titira sa bahay. Sabi niya sa kasambahay niya na kapatid naman ng kasambahay ng mga magulang niya. Sige po Sir Kenneth, babae po ba o lalaki? Para po sa kulay ng mga punda at bedsheets, sabi ng kasambahay niya. Batang babae po manang, 4 na taong gulang. Imporma niya dito. Sige po sir, ihahanda ko ng kalapit mong kwarto. Sabi nito at binabana niya ang cellphone na gamit. May tatawagan pa sana si Kenneth, ang kaniyang kaibigan noon sa high school na naging investigador. Subalit naisip niya na too early to do that. Kanina pa nawala ang bata kaya baka hinahanap na nito ang ina nito sa mall. Kukontakin ko na lang si James pag di ko talaga mahanap. 1 to 2 days. Sa isip-isip niya. At natapos na rin ang working time sa opisina. Valerie, mag-ready ka na kasi we will go home na. Sabi ni Kenneth dito. Pagkatapos niyang ayusin ang mga gamit niya ay tumayo na siya at hinawakan ng isang kamay ng batang babae at lumabas na sa opisina ng makalapag. Nasa ground floor ay naisipan ni Kenneth na pumunta ulit sa mall para dahil baka may naghahanap na sa bata. Punta ulit tayo sa park, sandali Valerie ha. Sabihin mo sa akin kapag nakita mo ang mama mo o di kaya'y makakilala kang nakita. Sabi ni Kenneth sa bata. Tumango naman ito at pumunta na nga sila sa park. Naghintay sandali si Kenneth para talaga makita ang bata ng ina nito subalit wala kung kaya nagpa siya na lang silang umuwi. Baka bukas may maghanap na sa bata. Sa isip-isip nito. Tumalikod na sila sa park at sumakay sa kotse niya. Nagpasalamat si Kenneth dahil Sabado na bukas at Linggo sa susunod na araw. Masasamahan niya ang bata sa bahay nito. Pagkadating sa bahay ay inasikaso agad sila ni Manang Rosita at nagpaluto siya ng masarap na ulam para sa bata para man lang mawala ang isip nito sa ina nitong nawawala. Pinainit niya rin ang uwi niyang ulam na inubos ng bata noong kumain sila. Masaya naman ito dahil sa mga masasarap na pagkain. Hanggang sa sumapit ang araw ng Sabado at kailangan ni Kenneth na pumunta sa trabaho. Asikusuin mo manang ang pagkain ni Valerie ha. Bili niya sa kasambahay. At ikaw, be a good girl ha. Ubusin mo ang pagkain para maging malusog at maging masayang mama mo pag nakita kayo. Tugon niya sa bata at tumango naman ito na may maliit na ngiti sa mga labi. Umalis na siya. Pagkadating sa paradahan ng kotse niya, sa building ng opisina nila ay may 20 minutes pa. Kung kaya naisipan niyang lakarin ang distansya ng mall park sa di kalayuan. Umaga pa kaya konti lang ang tao doon. Nagmamasid siya kung may tao bang naghahanap, lumibot din siya saglit at nang wala siyang nakitang mukhang may naghahanap ay umalis na siya agad. Araw-araw niyang hinahanap ang ina ng bata. Pag may pagkakataon siya ay pumupunta si Kenneth sa mall para magmasid. James, may development na ba sa pinapahanap ko sa'yo? Tanong ni Kenneth sa kabilang linya sa kaibigan niyang investigador. Sa 3 days na paghahanap ko sa babaeng nangangalang Desa Ordaneta, ay may 6 na magkakapangalan boss na lumabas. Out na yung 2 dahil senior citizen na. Yung 2 rin ay mukhang malayo na yun ang ina ng bata dahil mga bata pa at nag-aaral. Kung kaya naman, 2 na lang ang natitirang imbestigahan ko. Sagot ng kaibigan niyang investigador. Sige James, sana makita mo na kagad ang ina ng bata. Sabi niya at ibinabana ang cellphone niya. 5 araw na ang bata sa bahay ni Kenneth at ngumingiti-ngiti ito ngayon at mukhang napanatag na ang loob sa kanila ni Manang Rosita. Naglalaro na rin sila para hindi nito maisip ang ina. Ngayon ay uuwi na siya at may dala siyang malaking manika para sa bata. Binili niya ito kanina sa malapit na mall. Inayos muna niya ang table niya bago lumabas na ng opisina at umuwi dala-dala ang pasalubong ng manika. Nang makapark na siya sa garahe, ay tulad ng dati ay nag-aabang ang batang babae sa kanya. Sa mga nagdaang araw ay ganito palagi ang ginagawa ng bata. Ang pagkaibis niya sa sasakyan ay sinasalubong siya ng yakap nito at masayang-masaya na pumasok na sila sa loob ng bahay. Para itong may psychological effect sa pag-iwan dito ng mama nito. Dahil sa sobrang saya nito, ay nagtatalon ito at magpapakarga pa sa kanya.
Naiintindihan naman ni Kenneth ang nadarama nito. Okay, I'm always here at hindi kita iiwan, baby girl. Sabi niya at ginulo ang buhok nito. Ano yung nasa malaking box na daladala mo, Daddy Kenneth? Tanong ng batang babae sa kanya. Ngumiti siya dito. Ito yung gift ko sa'yo dahil good girl ka palagi. Buksan mo ang kahon at tignan mo ang loob kung ano ang laman. Sabi niya dito. Wow, akin pala to. At kinuha na ang malaking kahon at tumakbo patungo sa sofa. Pagkatapos umupo doon ay binuksan agad nito ang kahon at namanghasa na pakalaking manika sa loob. May manika na ako. Ang laki-laki. Sabi ng bata. Hindi inaasahan ni Kenneth. Napatakbong dinumog siya ng yakap ng bata. Napatawa siya pati si Manang na nakakita. Kinarga niya ang bata habang hawak pa rin nito ang manika na malaki. Thank you ulit, Daddy Ken. Sabi ulit ng bata at niyakap siya ng mahigpit sa leeg. Wow, ang bait naman ng bata at marunong magpasalamat. Sabi ni Kenneth at iniikot-ikot ang bata. Ay! Napasigaw ito sa matinis nitong boses. Hindi pa siya nakontento at itinakbo niya ito paikot sa sala. Tawa sila ng tawa. Anong ibig sabihin nito, Kenneth? Sino yung batang kasama mo? Biglang tanong ng ina niya. Teka Manang Rosita. Pakadala muna si Valerie sa kwarto niya at mag-uusap lang kami ni nanay. Sabi ni Kenneth sa kasambahay. Sige po Sir Ken, halika na muna dito Valerie Ann. Sabi ni Manang Rosita at kinuha ang bata mula sa kanya. Daddy Kenneth, laro ulit tayo mamaya ha? Pahabol pa ng bata. Tumango naman siya at ngumiti dito. Tumalikod na ang mga ito. Ngayon Kenneth anak, pwede mo nang sabihin sa akin kung sino ang bata. Sabi ng ina niyang si Aling Perling. Nay, ang bata po ay... Hindi niya na ituloy ang sasabihin sana dito dahil sumabad ang kanyang ina. At daddy ang tawag sa iyo, Kenneth. Sabihin mo sa akin ang totoo mong anak. Apo ko ba siya? Bigla namang nakaisip si Kenneth. Ano kaya kung ang kining kong bata bilang anak ko? Sa isip-isip ni Kenneth. Well, di rin masama. Answer prayer ko na to. Naghihintay ako ng paliwanag mo, Kenneth. Pukaw ng ina niya sa kanya. Nanay Perling, siya po si Valerie. 4 na taong gulang at anak ko siya, Nay. Sabi niya at nakita ang napatdang ina. Nanlaki ang mga mata nito at parang hindi makapaniwala. Nagtatanong pa rin ang mga mata nito at kaya dahan-dahan siyang tumango dito. Yes, mother. Apo niyo po ang bata. Dagdag pa niya na sabi dito. Talaga? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin, Kenneth? Ina mo ko at nagawa mong paglilihiman? Tanong nito parang nanunumbat sa kanya. Mahirap kasing aminin sa inyo, Mama. Kasi may anak nga ako pero wala namang asawa. Dahil hiwalay na kami ng ina ng anak ko. Pagsisinungaling niya ulit dito. Hiwalay? Kahit na. Ang isiping may anak ka na pala, Kenneth, ay enough na para ipaalam mo pa rin sa aming mga magulang mo. Sabi ulit ng ina niya at hindi makapaniwala sa pagtatago niya. Mahirap kasi ang sitwasyon namin ng ina ng bata. At ngayon nga lang din niya ibinili ng anak namin sa akin dahil wala siyang ibang mapag-iiwanan ng bata. Dagdag sinungaling ni Kenneth. Tumango-tango naman ang nanay niya kahit may konting pagdududa siya dahil biglang nagkaroon ng anak ang anak niya. 4 na taong gulang na at ngayon mo lang ipinakilala? At ngayon lang din napunta dito sa bahay ng papa mo? May kaunti mang pagdududa ay masaya ang nanay ni Kenneth at tinatanggap ang inaasam na apo. Manang Rosita, dalhin mo dito ang apo ko at maglalaro kami. Utos ng ina ni Kenneth at siya naman ang nagulat sa gusto nito. Sige Kenneth, diyan ka lang at doon kami sa garden maglalaro ng apo ko. Sabi nitong sabik sa apo at hinahawakan ng isang kamay ng bata patungo sa garden niya. Sa 6 na araw na nakalipas ay araw-araw ni Kenneth personal na hinahanap ang ina ng bata sa mall park kung saan niya natagpuan ng bata. Pinuntahan na din niya ang mga kalapit lugar kung may free time siya. Hanggang sa tumunog ang cellphone niya. Si James ang tumatawag, ang investigador na kaibigan niya. Kenneth, good news. Natagpuan ko ng ina ng bata na si Desa Ordaneta. Inatake daw ito sa puso. Nakardiak ata kaya saka na-comatose at nasa ospital. Mukhang malala ang lagay nito. Sige James, sabihin mo agad sa akin kung saang ospital nandun ang ina ng bata at pupuntahan ko kagad. Sabi naman ng investigador kung saang ospital ito matatagpuan. Wala nang hinintay pa si Kenneth.
Pinuntahan niya agad kung nasaan ito nandoon. Pagkapasok niya sa ospital ay pumunta agad siya sa information desk at sinabi sa receptionist ang pangalan ng ina ng bata at tinanong kung saan naroon ang room ng babae. Sinabi naman ng receptionist ang room number nito. Nasa intensive care unit pala ito at halos mag-iisang linggo na bago ito nagising. Hinanap agad ito ng anak pagkagising at sakto namang nagtatanong si James sa ospital na iyon. Kinontak na lang ang investigador nang malamang may naghahanap na anak sa babae. Hindi na malubha ang kalagayan ng babae kaya inilipat na ito ng hospital room. Pumasok na si Kenneth sa room nito at nakita niya ang mabuting babae na hawig ni Valerie. Alam na niya agad na ito ang hinahanap ng ina ng bata. Hi, I'm Kenneth Ortega. Ako ang nakakita sa anak mo sa mall. 6 na araw nang nakalipas. Sabi niya agad sa babaeng nakahiga sa hospital bed. Si Valerie, ang anak ko. Salamat at ligtas siya. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may masamang mangyari sa anak ko. Naluluhang sabi ng babae. Huwag ka mag-alala, misis. Dahil okay lang anak mo. Nasa bahay ko siya. At kasama niya ang kasambahay ko. Assurance niya dito. Ngumiti naman ito ng pilit sa kanya na parang nahihiya. Hindi pa ako misis. Single parent ako dahil hindi ako pinanagutan ng ama ni Valerie dahil nga sa bata pa kami at wala siyang alam na trabaho upang buhayin kami. Pareho kaming estudyante noon at umaasa lang siya sa DH niyang ina. Hindi ko naman siya pinilit pa. Paliwanag ng babae na nahihiya pa rin sa kanya at yumuko. Taga rito lang ba kayo sa Maynila? Malapit lang ba kayo dun sa mall? Tanong ni Kenneth dito. Hindi kami taga rito, taga probinsya kami. Lumawas lang kami dito para sana ay makakita ng trabaho. Para makapag-ipon ako at makapaghanda sa pagpasok ng school ni Valerie. Tumango-tango naman si Kenneth. Ano bang nangyari sa'yo? At bakit naiwan mo si Valerie sa park? Tanong niya sa babae. Gaya ng mga nakaraang araw ay naghahanap ako ng trabaho. Sobrang pagod na din at halos wala naman akong pera pambili para sa sarili ko. Basta makita ko lang na kumakain ng anak ko, masaya na ako. Nung time na yun, naisipan naming magpahinga at maghahanap ako ng murang nakakainan. Gutom na daw kasi ang anak ko. Iniwan ko na muna at pinaupo si Valerie. Naganap ako ng murang pagkain kaso sa sobrang pagod na din siguro. Puyat at kulang sa pagkain ay makalayo ako ay biglang nahilo at nawala ng malay. Pero buti na lang at buhay ka pa rin ngayon. Maina pa si Valerie. Oo, at nagpapasalamat ako na binigyan pa ako ng tsansa na makapiling anak ko. At maraming salamat din Sir Kenneth sa voluntaryo mong pagtulong sa anak ko. Tatanawin ko tong napakalaking utang na loob. Sabi ng babae at ngumiti ng pilit sa kanya. Sabi mo naghanap ka ng trabaho. Bakit di ka muna magtrabaho sa akin? Aalis kasi si Manang Rosita pag malapit na ang kapistahan sa kanila. Mga 7 araw din siyang mawawala. Pag-aalok ng trabaho ni Kenneth sa babae. Lumiwanag naman ang mukha nito. Talaga po? Malaking tulong rin yun sa amin kahit saglit lang dahil wala pa kaming matutuluyan ng anak ko. Masayang pagsang-ayon ng ina ng bata kay Kenneth. At pwede namang kahit hindi na saglit lang na magtrabaho ka sa akin. Pwede namang dalawa kayo ni Manang Rosita sa bahay. Dagdag na sabi pa ni Kenneth sa babae. Salamat talaga sir sa kabutihan mo. Hindi na ako masyadong mag-iisip kung saan kami titira ng anak ko pagkalabas ko dito. Wala rin naman akong pamasahe pa uwi sa probinsya. At kahit nga pang bayad dito sa ospital ay wala rin ako. Malungkot na sabi ng babae at yumuko. Don't worry about it. Sasangkutin ko na lahat ng babayaran mo dito sa ospital bilang bago mong employer. Sabi ni Kenneth at nginitian ng babae para hindi ito mahiya sa kanya. Salamat po Sir Kenneth. Hindi ko talaga alam kung anong gagawin kung wala kayo. Sabi nito ngumiti sa kanya. Hindi pa pinauwi ang babae dahil kagigising lang nito. Binilhan niya ito ng masustansyang pagkain at mga prutas para lumakas ito at madaling makalabas na sa ospital. Kenneth, papunta ako dyan sa apo ko. May dala akong mga pagkain at laruan. Malapit ako sa bahay mo. Sabi ng ina niyang si Aling Perling. Ha? Di ba nung isang araw nandito ka, Nay? Bakit kayo bumalik agad dito? Tanong niya sa ina niya. Hoy Kenneth, ina mo ko. At ayaw mo ba ako makita palagi? Ako gusto kong makita ka palagi ng apo ko. Singhal nito sa kanya. Nay naman eh. Hindi ba nakakasama sa yung usok ng mga sasakyan? Pati na ang pagkaipit sa traffic. May alta presyon po kayo.
Kayong dalawa ni tatay. Paalala nito dito. Nako, wala akong naramdamang masakit at lalo pa't dahil excited ako makalaro muli ang apo ko. Sige na Kenneth. Sabihin mo na sa apo ko na darating na ang lola niya. Sabi nito at ibinaba na ang cellphone niya. Napasubo na. Paano na to? Tanong ni Kenneth habang nagkakamot ng ulo. Sir Kenneth, may tawag po galing sa ospital. Sabi ni Manang Rosita at ibinigay ang wireless phone. Sige, I'll be there in a minute. Sagot niya sa kabilang linya. Ipinaalam ng hospital na pwede nang ilabas si Desa, ang ina ng batang babae na natagpuan niya at inuwi niya. Manang Rosita, ikaw na munang bahala kay mama dahil papunta siya rito ngayon para makalaro apo niya. Apo po sir? Nagtaka naman si Manang Rosita sa sinabi niya. Napakamot naman siya ng ulo sa sinabi niya dito na naisipan niyang sabihin sa mama niya na anak niya ang bata. Dahil siguro sa pagungulit ng mama sa akin na bigyan na sila ng apo, kaya ako nagawang magsinungaling dito. Paliwanag pa ni Kenneth sa kasambahay. Tumango-tango naman ito at ngumiti. Okay, mag-alala sir. Sasakyan ko po ang sinasabi ninyo ng mama mo. Sabi ng kasambahay niya, nakakampi niya. Nakahinga naman siya ng maluwag at pumunta na sa ospital para kunin ang ina ng bata. Dumating na nga sa hospital at pumunta agad sa room ng babae. Handa ka na ba umuwi sa bahay, Desa? Tanong niya agad dito para lang hindi na ito mahiya pa sa kanya. Nakaupo na ito sa kama at napangiti nang makita siya. A sigh of relief follow. Akala ko, hindi ka pupunta agad dito nang tawagan ka ng hospital. At akala ko, hindi na niya pinasalita pa ang babae. Huwag ka na mag-isip ng masama dahil nakakasama yan sa'yo. Kakalabas mo pa lang ng hospital. Baka mapano ka pa. Sabad niya sa sasabihin pa nito. Malapit lang ang inyo dito sa ospital? Tanong ng babae. Nakasuot na ito ng damit na binili niya dito dahil wala itong dalang mga damit. Medyo malapit lang bahay ko dito. Sabi niya dito. Kasalukuyang tinutupi nito ang ginagamit na hospital gown nito. Ikaw lang ba mag-isa doon bukod sa kasambahay mo, Sir Kenneth? Tanong nito. Nakaupo na lang ito sa kama dahil natapos na sa ginagawa. Oo. Ako lang mag-isa. Bumukod na kasi ako sa mga magulang ko para iwas traffic at gasto sa gasolina. Iwas hassle na rin. Sabi niya sa babae. Wala ka pang pamilya? Mas komento kaysa sa tanong na sabi nito. Yup, kabibreak lang namin ng girlfriend ko. Pero hindi naman matagal ang relasyon namin kaya okay lang. Sagot niya. Siya nga pala Desa. May sasabihin sana ako sa'yo. Pero sana wag ka munang magalit sa akin. Sabi niya na tiningnan nito sa mga mata. Ano ang sasabihin mo na baka ikagagalit ko? Takang tanong ng babae sa kanya. Ganito kasi yun. Matagal na akong kinukulit ng mga magulang ko na bigyan na sila ng apo. Lalong-lalo na ang mama ko. Subalit sa wala pa talagang babaeng dumating sa buhay ko na magiging kabi ako at maging ina ng mga anak ko. Paliwanag niya dito. Nakinig naman ito sa kanya at naghihintay ng iba pa niyang sasabihin. Nang dumating bigla ang mama ko sa bahay, ay nakita niya kaming nagtatawanan ni Valerie. At narinig niyang daddy ang tinawag sa akin ng bata. Sabi niya at sinadyang ibinitin ang sasabihin. At tanong ng babae sa kanya. Nakaisip ako bigla ng solusyon laban sa pangungulit ng ina ko sa akin. Sinabi kong anak ko ang bata. Sinabi niya rito. Nabigla naman ito. Ha? Bakit yun ang sinabi mo? Hindi ba siya nagtaka na ngayon mo lang ipinakilala sa kanya ang bata? Reaksyon ng nabiglang babae sa kanya. Sinabi ko na lang na nahirapan ako ipakilala ang anak ko dahil naghiwalay kami ng ina ng bata. Kung kaya pinilit ko na lang na ilihim sa kanila. Lalong-lalo na kay mama. Paliwanag niya sa babae. Pero paano na to? Diba doon ako pupunta ngayon dahil doon ako magtatrabaho sa bahay mo? Parang nawala na pag-asa na tanong ng babae sa kanya. E di, sabihin kong nagkabalikan tayong dalawa. Kaya ka doon titira kasama namin ang anak ko. Question niya. Umawang naman ang bibig ng babae. Sa sinabi niya. Tumango-tango naman siya. Yup, you hear it right. At yun ang magiging trabaho mo sa akin. Ang magpanggap bilang asawa ko at ina ng anak natin. Sabi niya dito. Nakita naman ng babae na seryoso siya sa sinasabi niya. Sige, pumapayag na ako Sir Kenneth. Sang-ayon nito sa kanya. Oops, dahil magiging asawa kita. Mas mabuti siguro na Kenneth na lang itawag mo sa akin.
para hindi agad tayo mabuking ng mama ko. Sabi niya kay Dessa, ang ina ng batang nakita niya. Yay! Nandito na si Daddy Kenneth! Sigaw ng bata nang makitang pumarada na ang kotse niya. Huwag ka munang tumakbo po. Dito ka na lang at iibis na ang daddy mo sa sasakyan. Sabi ng nanay Perling niya na nakahawak sa batang babae na gustong kumawala sa pagkakahawak nito dahil gusto niyang salubungin. Tulad ng mga nagdaang mga araw, lumabas na nga siya at lumigid agad sa kabila para pagbuksan ang ina ng bata. Subalit, nakalabas na pala ito. Nang makita ang bata ng ina nito, ay nagpumiglas ito at nakalaya sa pagkakahawak ng nanay ni Perling niya. Mama Dessa? Mama! Patakbong niyakap ng bata ang ina nito. Naluluha namang niyakap ng mahigpit ni Dessa ang anak. Miss na miss kita anak. Sobra. Sabi nito at pinugpog ng halik ang anak bago muling niyakap ng mahigpit. Nasa tabi lang si Kenneth sa mag-ingat at nakatingin na sabik sa isa't isa. Lumapit na rin ang mama niya at tumabi sa kanya. Siya ba yung ina ng apo ko, Kenneth? Mahinang tanong nito sa kanya. Opo, Nay. Siya po si Dessa, ang ina ng anak ko. Pakilala niya na sinadyang ilakas ang tinig para marinig rin ni Dessa. Narinig naman ito ng sinabi niya. At tumingin sa mama niya na nasa tabi lang nila. Ngumiti ng pino ang babae sa ina niya. Maganda siya at maputi. Pero kukunin na ba niya ang apo ko? Tanong ng nanay niya. Hindi po mama. Dahil dito na siya titira kasama natin ang anak niya. Sabi ni Kenneth sa ina. Bakit? Nabiglang tanong ng nanay niya. Dahil nagkabalikan na kami ni Dessa, Nay. At magiging buo na kaming pamilya. Sabi ni Kenneth sa ina. Nabigla naman ang mama niya subalit ngumiti rin pagkaraan. Binigla mo talaga ako anak iho. Noong isang araw lang ipinakilala mo ang apo ko. Ngayon naman ay asawa mo. Sabi ng ina niyang nakangiti. Pasensya na po kayo ma'am kung nabigla namin kayo ni Kenneth. Mabilis po kasi ang mga pangyayari. Sabat ni Dessa sa mag-ina. Ma'am? Huwag mo na akong tawaging ma'am kasi ina ako ng asawa mo. Mama o nanay o di kaya ay mami dapat ang itawag mo sa akin. At nagmano ka na sa akin. Sabi ng ina ni Kenneth at inabot ng isang kamay nito para pagmanuhin si Dessa na asawa niya kuno. Nasiyahan naman si Kenneth sa nakita subalit na konsensya din siya sa mga pagsisinungaling niya dito. Sana lang mapatawad ako ni nanay kapag nalaman niya ang totoo. Sa isip-isip ni Kenneth. Sige, pumasok na kayo sa loob dahil naghanda ko ng snacks at maiinom. Pukaw sa kanila ni Manang Rosita. Magkasabay silang pumasok sa loob ng bahay. Mama Dessa, dyan po ang kwarto ko. Katabi lang ng Daddy Kenneth. Sabi ng bata nang makapasok na sila sa bahay niya. 4 ang kwarto ng bahay. 2 sa itaas at 2 sa ibaba. Pinilit ni Kenneth na sa ibaba na lang siya matulog para madali lang ang lahat lalo na pag nagagahol na siya sa oras na minsan lang naman mangyayari. Natatakot siyang mahilig at madisgrasya sa hagdanan dahil sa pagmamadali. At mama, dito ka po matulog katabi ko kasi miss na po kita mama. Paglalambing ng bata sa ina nito. Valerie apo, magtatabi ang daddy mo at ang mama mo mamaya sa kwarto ng Daddy Kenneth mo dahil miss na rin nila ang isa't isa. Sabi ng ina ni Kenneth. Nagkatinginan naman silang dalawa at pati si Manang Rosita ay nabilaukan bigla sa narinig. Ano po Lola? Bakit po miss na nilang isa't isa Lola? Tanong ng nagtatakang bata sa ina niya. Kasi apo, ang daddy at mami mo ay matagal nang hindi magkasama. Kaya ngayong magkasama na uli sila ay magtatabi na sila ng higaan. At gusto mo ng magkapatid? Tanong ng nanay Perling ni Kenneth. Opo. Gusto ko sana lalaki ang kapatid ko. Bibigyan niya ba ako ng kapatid Lola? Tanong ng inosenteng bata. Bibigyan ka ng kapatid ng mami at daddy mo. Sagot uli ng ina niya sa bata. Nay, masyado pa po siyang bata para maintindihan ang sinasabi niyo. Saway niya sa ina niya. Nako, alam mo bang mas mabuti na malaman ng mga bata ang totoo kaysa sa pagtagpig-tagpi ng mga pagsisinungaling? At pagkatapos sa bandang huli ay malalaman lang pala nila na mali. Sagot ng nanay Perling ni Kenneth. Napalunok naman siya sa pati si Dessa ay napaubo. Si Manang Rosita naman ay nabilaukan muli. Kahit hindi alam ng mama ni Kenneth ang kasinungalingan ay nasapol niya kami. Sa isip-isip ni Dessa. Mama, gusto ko po yung matamis na pagkain. At itinuro ng bata ang gusto nito.
Natawa naman sila dahil halos lahat naman ng nandoon ay matamis bukod sa sandwich. Iyon ay para magustuhan ng bata. Nag-stuck kasi si Kenneth nang sa tingin niya ay type at gusto ng mga bata. Ay, oo nga pala. Madala pala akong baked cookies para sa apo ko. Kukunin ko muna sa bag ko. Pagpapaalam ng ina niya sa kanila. Nang makatalikod ang ina ni Kenneth ay saka naman nagtanong ang bata. Si Daddy Kenneth po pala ang papa ko, Mama? Tanong ng bata sa ina. Valerie. Tumingin ito kay Kenneth at parang nagpapasaklolo. Oo nak, ako ang papa mo. Sabi niya sa bata at napangiti. Ha? Kaya pala loves mo agad ako, Daddy Kenneth. Ikaw palang papa ko. Tuwang-tuwa na sabi ng bata. Bakit ka nagsinungaling sa kanya? Sikretong sabi ng ina ng bata. Ngumiti naman siya habang sikretong nagsasalita. Mabubuking tayo ni nanay kung hindi tayo nagsinungaling. Mahinang sabi niya habang nakangiti. Buti na lang natanong ang bata nang nakaalis na si Ma'am Perlin. Sabad nang nagsisilbing si Manang Rosita. Buti na lang at umuwi na si Nanay Perling. Dahil baka nakatulog na sa kwarto ko bigla. Sabi ni Kenneth na nabunutan ng tinig. Pwede namang matulog si Mama sa tabi ko, Daddy ha. Payag na ako. Sabad ng bata sa kanila. Sorry. Narinig tayo ng bulilit ko. Sabi ni Dessa nang ngumiti sa lalaki. Oo nga Nakalimutan kong sunod ng sunod pala to sa'yo. Dahil takot mawala ka uli. Sabi ni Kenneth na nakangiti dahil naninibago ang bata sa ina at nagpapakarga ito palagi. Ako na kayang kumarga sa'yo, Valerie. Ang laki-laki mo na kasi at kawawa ang mama Desa mo dahil ang bigat-bigat mo na. Sabi ni Kenneth sa bata. Para namang nalito ito. Ako na lang magkakarga sa kanya, Kenneth. Dahil miss ko na rin to Sabi ng babae at hinalikan ng noon ng bata. Mas mabuti pa ay umupo na lang tayo sa sofa at manood ng TV habang karga mo siya. Question niya sa babae dahil alam niyang mabigat ang bata. Balingkinitan kasi ang katawan ng babae at sakto lang ang taas nito. Maganda rin ito at maputi kung kaya ay mukhang mayaman din ito. Anong channel ng TV ang gusto ninyong panoorin? Tanong ni Kenneth habang hawak ang remote control. Nakaupo rin siya sa maliit na upuan, nakaugnay ng sofa. Nasa gilid siya ng mga ito. A2Z, Kapamilya Channel. Kasi ABS-CBN lang kasi ang channel na nakukuha sa probinsya namin. Paliwanag ng babae sa kanya. No problem. At inilagay niya sa A2Z ang channel. Ay, si Cardio Dalisa yan diba? Tanong ng batang babae sa ina. Naku Valerie anak, hindi si Cardio Dalisay ang pangalan ni Coco Martin. May bago na siyang pangalan, nakalimutan ko lang. Sagot ng ina ng bata. If I'm not mistaken, ay tanggol lang ang pangalan ni Coco Martin ngayon. Sabad niya sa dalawang babae. Ang galing naman ng daddy ko. Sigaw ng bata at pumapalakpak. Pagkaraan ay nakatulog ang bata sa mga bisig ng ina nito. Napansin naman ni Kenneth na nahihirapan si Dessa sa pagkarga sa bata. Lakad ng bata. Sabi niya dito at kinuha ang bata sa pagkakayakap nito. Aksidente namang nasagi niya ang dibdib nito. Sorry, hindi ko sinasadya. Hingi niya ng dispensa dito. Okay lang. Sagot naman ng babae kay Kenneth. Dinala na niya ang bata sa kwarto nito at nakatabi niya. Sumunod naman ang babae sa kwarto ng bata. Akala ko kasi nakalabas ka na sa kwarto ng bata. Hinging pasensya ni Dessa kay Kenneth. Inayos ko kasi ang mga unan niya pati ng kumot niya. Nasa loob ang lalaki at katatapos lang ayusin ang mga unan at kumot ng bata. Nasa buka na naman ang kwarto ang ina ng bata. Sige, I'll go ahead na. Dito ko rin matutulog sa tabi ng bata? Tanong ni Kenneth. Oo, dahil nasanay na akong lagi kami magkatabi ng anak ko. Malit na kasi ang bahay namin sa probinsya. Sagot ng babae. Kaya pala. Meron kasing bakanting kwarto sa itaas, baka kako gusto mo lang. Sabi ni Kenneth sa babae. Salamat na lang Kenneth pero dito na lang ako sa tabi ni Valerie. Sagot nito. Tumango naman si Kenneth at humakbang palabas ng kwarto. Dumistansya naman ang babae para mag-giveaway sa kanya. Manika ko. Manika ko. Umiiyak ang bata. Lumingo naman si Kenneth dito. Shh! Nananaginip lang siya. Mahinang bulong ng babae. Ngumiti naman si Kenneth at tuluyan ng lumabas. Pagkalabas ng lalaki sa kwarto nila ng anak ay sinarado agad ni Dessa. Nababaitan siya dito at alam niyang mapagkakatiwalaan ito.
At nagugwapuhan din siya sa binatang tumulong sa kanya. Kaso alam niyang imposible maging sila dahil nga sa sinabi pa nito na mahirap na makakita ng matinong babae para maging ina ng mga anak ko. Naalala pa niya. Ano na lang ang tulad kong maituturing na disgrasyada? Napangiti siya ng mapakla sa naisip. Basta ang alam lang niya ay tutulungan din niya ang taong tumulong sa kanya. Kung pwede lang nadoblehin ko ang sukli ko kay Kenneth, sa isip-isip niya. Nakatulog siyang gano'n ang iniisip. Pagkagising ni Kenneth ay nalanghap agad niya ang bango ng niluluto mula sa kusina. Agad siyang bumangon at naghanda para pumunta sa opisina dahil Lunes ngayong araw. Naligo siya agad, buti at may banyo sa loob ng kwarto niya. Gayon din sa loob ng katabi niyang kwarto, ang inuokupa ng mag-ina. Ang dalawang nasa kwarto sa itaas lang ang walang mga banyo, pero may banyo at CR naman dito sa ibaba. Nagbihis agad siya ng puting sleeveless na panloob bago ang polo. Ang bango ng luto mo, Manang Rosita, sabi niya agad sa kasambahay. Ay, hindi po ako ang nagluto, Sir Kenneth. Si Desa po. Sagot nito sa kanya. Ma? Bakit wala siya dito? Tanong niya kay Manang. Tsinag po niyang anak niya sa kwarto. Dahil baka gising na po, sir. Sagot naman ito sa kanya. Kaya pala mukhang bago ang nalalanghap ko. Mukhang ngayon lang tayo nakaluto ng ganitong klaseng ulam. Komento niya dito. Luto na ba, Manang? Hindi pa po gumigising anak ko kaya bumalik na agad ako dito. Sabi ng kararating lang na babae. Suot nito ang lumang damit ni Manang Rosita. Pero in fairness, bumagay dito ang damit. Medyo manipis nga lang ang klaro ang brand nito. Napalunok naman si Kenneth. Medyo matagal na rin kasi nang huli silang pumasok sa hotel ng ex niyang socialite. Mukhang luto na talaga, Desa, dahil ang bango-bango na. Langhap na langhap ni Sir Kenneth eh. Sagot ni Manang Rosita sa babae. Ano ba yung niluluto mo, Desa? Tanong ni Kenneth sa babae. Specialty ko po ito sa probinsya namin. Sagot naman ng babae. Birthday ko ba, Mama? Amay ko kasi niluto mo sa pag may okasyon eh. Sabad naman ng bata sa kanila. Halatang kigigising lang nito dahil may tuyong laway pa sa mukha. Magulo din ang buhok nito at naimuta pa sa mata. Hindi anak, malayo pang birthday mo. May stock kasi ng mga karne sa ref at sabi ni Manang na pagkonsumo sa araw-araw. Sagot naman ng ina ng bata ng babae. Araw-araw po ba para birthday dito sa inyo, Sir Kenneth? Excited na tanong nito. Ngumiti naman siya dito. Bakit mo naman nasabi yan, Valerie? Tanong niya sa bata. Kasi araw-araw karne at araw-araw may juice. Luto na ito, Manang. Sabi ng ina ng bata at kinuha na mula sa pagkasalang ang niluto nitong ulam. Pasensya ka na sa kadaldalan ng anak ko, Kenneth ha. Sabi nito kay Kenneth. Huwag maya, ganyan talaga ang mga bata. Ayusin ko muna ang anak ko bago kumain dahil may mga muta pa. Sabi ng babae at hinila ang bata palabas ng kusina. Ano ang tingin mo sa kanila, Sir Kenneth? Tanong ni Manang Rosita sa kanya habang nagsasandok ng ulam na kaluluto lang. Masaya silang tignan mag-ina. Simple lang. Sagot naman niya. Ganyan pag may anak na, sir. Nagiging masaya ka at kontento kahit mahirap lang. Sagot naman ito. Tumango lang siya dito. Kung ako sa inyo, sir, ay mag-asawa na kayo para naman makalaro mo pa ang anak mo dahil pag matanda ka na ng kaanak, hindi mo na masasabayan ang anak mo. Payo ni Manang sa kanya. Anak po ko ni Daddy Kenneth, Manang. Sambit ng bagong dating na bata kasama ang ina nito. Patay na. Nadagdagan pa ang kasinungalingan nila. Sa isip-isip ng ina ng bata at sa isip-isip din ni Kenneth. Nagpakandong ang bata sa kanya at kinandong naman agad niya ito. Nagkatinginan silang dalawa ni Desa. Parang lumala ang pagpapanggap nila dahil hindi lang ang mama ni Kenneth ang involved, pati na rin ang bata. Malaki ka na, Valerie. Huwag ka na magpakarga pa, sabi ng ina ng bata. Masaya kasi ako dahil may daddy na ako. Sagot naman nito. Naistorbo mong pagkain ng daddy mo, anak. Baka hindi siya makakain ng tama at magkasakit siya, sabi ni Desa sa anak. Dali-dali namang lumundag mula sa kandungan niya ang bata. Natawa naman silang lahat sa ginawa nito. Ko, bagay na bagay kayong maging isang buong pamilya. Di mapigilang komento ni Manang Rosita.
Pinamulahan naman ng mukha ang ina ng bata. Is she blushing because of me? Tanong ni Kenneth sa isip niya. Pagdating ni Kenneth sa bahay niya ay alerto ang bata agad pumwesto malapit sa garahe niya. Excited ito na makita ulit siya tulad ng mga nagdaang araw na nakasalalay naman ang ina nito sa tabi ng bata. Halos araw-araw na ganito ang setup nila. Para na siyang may instant family dahil may naghihintay na sa kaniyang mag-ina kada uwi niya. At may maghahatid tanaw din sa kanya kada alis niya. Wasto siguro si na mama pati si Manang na kailangan ko nang ikonsidera ang pagkakaroon ng pamilya. Sa isip-isip ni Kenneth at umibis na mula sa sasakyan. Daddy! Sigaw ng bata at patakbong sinalubong siya ng yakap mula sa munting mga bisig nito. Kinarga naman niya ang bata habang nakasunod lang ang ina nito. Hindi ko pa rin siya mapigilan gaya ng nagdaang araw, sabi ng babae. Wag mo nang pigilan kasi nawawalang pagod ko kapag nakikita ko siyang masayang tumatakbo para salubungin ako. Sabi ni Kenneth sa ina ng bata habang nakangiti. Alam mo, Daddy, ipinagtimpla kita ng juice. Sabi ng bata sa kanya. Oh, Kenneth, nakita namin ni Manang kanina na umakyat sa counter ng kusina para magtimpla ng juice. Sabi ni Dessa habang tumatawa. Nakaupo silang tatlo sa sofa. Kandong niya ang batang sumalubong sa tabi niya at katabi naman niya ang ina nito. Na parang gumaganda araw-araw. Nag-improve ba ito o nadarama niya para dito ang nag-improve? Tanong sa isip ni Kenneth. Napalunok siya. Bakit mo naman ako naisipang ipagtimpla ng juice, Valerie? Tanong ni Kenneth. Kasi po, Daddy, naubos po namin ng isang pitcher ng juice palagi. At paano ikaw? It's okay baby dahil marami namang juice si Daddy. Yay! Marami pang juice. Signit naman ni Dessa. Nahiya naman ako sa'yo, Kenneth. Naninibago kasi yung si Valerie dahil sa probinsya namin ay nakakatikim lang siya ng juice kapag may okasyon. Huwag ka maya, Dessa. At dati yun. Dahil ngayon ay palagi na makakatikim ng masarap si Valerie. Masigla niyang sabi at binuhat pa ang bata habang nakaupo siya sa sofa. Yay! Sigaw naman ng bata. Umiiling naman si Dessa sa nakikitang closeness ng dalawa. Ganito sana ang pangarap niyang pamilya. Sana. Bulong niya. Sana. Kayong dalawa na lang para maging masaya si Valerie. At magiging masaya na rin si Sir Kenneth. Nangangarap ang sambit ni Manang. Rosita habang dumungaw sa kusina. Manang naman. Pure binata pa si Sir. Samantalang ako, sabi ni Dessa sa kasambahay sa di naman kalayuan. Binata ako. At single ko naman. Kahit may nanak ka ba. Mabilis na sabi ni Kenneth. Ewan niya, at yun ang nasabi niya dito. Lately kasi ay para na talagang pamilya sila nito. Nagtatawanan silang magkatabi palagi dahil sa bata na palaging nagpakandong sa kanya at inalalayan naman ng ina nito. Kaya ang ending ay palagi silang parang isang buong masayang pamilya. May kulang pa, perpektong pamilya. At ganon sila palagi at mangangarap na naman si Manang Rosita na sana nga ay sila na talaga. Na nagdaragdag ng kilig sa parte nilang dalawa o baka sa parte lang ni Kenneth. Single nga pero magugustuhan mo kaya ang para na ring disgrasyadang tulad ko? Tanong ng babae habang nakayuko. Nandito na rin naman ang usapan nila at sasabihin na niya ang nais niyang sabihin dito. Alam mo Dessa, wala namang problema sa akin kung may anak ka na. Dahil tanggap na tanggap ko naman si Valerie mula pa sa umpisa. Ang tanong ko lang ay kung tanggap mo rin ba ako pamalit sa ama ng bata at maging karelasyon mo. Sabi niya sa babae. Okay na okay sa akin, Kenneth. Dahil sino ba naman ang hindi magkakagusto sa'yo pero paano mga magulang mo? Anong sasabihin nila kung malaman nila ang lahat? Tanong ni Dessa kay Kenneth. Walang problema sa kanila dahil yun naman talaga ang palaging hiling nila sa akin. Ang magkapamilya at bigyan sila ng apo. At salamat at natupad yun sa tulong ninyong dalawa ni Valerie. Sagot niya sa babae. Kung talagang tanggap mo ang lahat sa akin, Kenneth, ay masaya ako at tanggap na tanggap kita sa buhay ko. Sa buhay namin ng anak natin, sabi ng babae at niyakap silang dalawa ng bata para nakatulog na sa bisig niya. Mukhang knockout na si Valerie. Sabi niya dito. Ihahatid ko na sa kwarto ninyo, sabi niya sa babae at hinagkan nito sa noo bago tumayo. Ay, bakit sa noo lang sir?
Tanong ng kasambahay niyang nakakita sa paghalik niya sa babae dahil dumungaw na naman ito buhat sa kusina. Kasi yung noo lang ang malapit sa mga labi ko, Manang. Sa lips na sa susunod, promise. Sagot niya habang mahinang tumatawa dahil baka magising ang karga niyang bata. Kinurot naman siya ni Desa sa tagiliran. Ang pilyo mo talaga? Nakangiting sabi nito na nauna upang pagbuksan ng kwarto nilang mag-ina. Para itong buhay nila na binuksan nila para makapasok si Kenneth at maging parte ng buhay nilang dalawa. Bigla niyang naisip si Manang. Papapasukin sana niya ito ngunit alam niya na kung nasaan si Kenneth ay parte na rin ito. Salamat sa paghatid mo sa kanya dito sa kwarto, Kenneth. Sabi ni Desa kay Kenneth nang maibaba niya ang bata sa kama nito. You're always welcome, love. Sagot ni Kenneth at hinalikan sa mga labi si Desa. Lumalim pang halik at napunta na ang mga labi ng binata sa leeg ng babae, subalit kumatok bigla si Manang Rosita. Nagkatinginan silang dalawa. Bitin. Sambit pa nilang dalawa. Sir Kenneth, kanina pa kasi nagre-ring ang cellphone ninyo eh. Kaya hinanap ko po kayo at naisipan kong baka inihatid ninyo sa kwarto ang natutulog na bata. Paliwanag ng kasambahay niya. Nasa sala na ulit si Kenneth at nasa kwarto ang mag-ina. Nagring na naman po ulit ang cellphone ninyo, Sir Kenneth. Sabi ulit ni Manang Rosita. Sige Manang, sasagutin ko muna. Sabi niya dito at dumistansya. Oo ma, kamusta? Bakit napatawag ka po? Bugan niya sa ina sa kabilang linya. Kenneth anak, gusto ko lang sabihin sa'yo maghanda kayo dahil dyan kami ng papa mo matutulog bukas. Dahil Sabado at Linggo at wala kang pasok buong araw. Lunes o Martes na kami makakauwi. Sabi ng nanay Perling niya sa kabilang linya. Himala naman po na at naisipan ninyo magbakasyon sa bahay. Sabi niya dito. Ang tatay Edmar mo kasi ang may gusto dahil hindi pa raw niya nakikita ang apo niya. Alam mo naman na ikaw ang makapagbibigay sa amin ng apo dahil ganap ng madre ang ate mo. Paliwanag ng nanay niya. Ganun ba nay? Sige po, okay lang na pumunta kayo dito dahil miss ko na rin po kayo. Sabi niya sa ina niya. Miss ka na rin namin, Kenneth anak. Sabi nito at nagpaalam na sa sila sa isa't isa. Bago matulog ay naglista siya ng mga kailangang bilhin para sa stocks na pagkain sa ref dahil darating ang mga magulang niya bukas. Katatapos lang niyang maglista ay siya namang paglabas ni Desa mula sa kwarto ng mga ito. Preskong presko ito dahil bagong half bath at nakabihis na naman ng lumang bestida ni Manang Rosita na hakab sa katawan nito at klarong-klaro ang bra dahil sa kanipisan nito. Pabuti pa't samahan mo ko ngayon love para mag-grocery. Dahil darating dito bukas ang mama at papa ko. Sabi niya sa babae. Sige pero hintayin mo muna ako magbihis. Sagot naman ng babae sa kanya. Sige, dahil magbibihis din ako saglit. Sabi niya at nagbihis na nga silang dalawa. Mag-alas 6 na ng hapon at buti na lang makakaabot pa sila sa mga mall dahil may kotse naman siya. Tapos na siyang magbihis at nakabihis na rin ang babae gamit ang binili niyang damit noon at isinuot nito palabas ng ospital. Wala itong dalang damit dahil naiwan sa apartment na nirentahan ng mga ito. Hindi na raw nito kinuha ang mga damit dahil hindi rin ito makukuha dahil hindi ito nakabayad ng renta para sa isang buwan. Down payment lang. Plano talaga niya noon na bilhan na ito ng damit dahil palagi nitong suot ang mga maninipis at klarong damit ni Manang Rosita na nakakaapekto sa takbo ng utak niya bilang isang lalaki. Ngayon ay naka-jeans ito at blouse na sinipat lang niya at buti ay sakto lang ito. Tayo na, sabi niya dito. Tumakong si Kenneth at hinawakan ng baywang ng babae habang lumalakad na sila patungo sa kotse niya. Bibili din tayo ng mga damit mo, Desa. Para may masuot ka namang iba. Kung may lakad tayo. Sabi niya sa babae. Naku, wag na Kenneth. Wag na. At marami namang ibinibigay sa Manang sa akin mga damit niya na hindi na nagkasya sa kanya. Saway ni Desa kay Kenneth. Basta, ayan sis. Magagamit mo rin naman ng mga damit na binigay ni Manang sa'yo. Pero mas mabuti kung meron ka namang ibang damit na panglakad pag may okasyon. Giit niya dito. Ikaw ang bahala, Kenneth. Pero 2 pares lang ay okay na sa akin. Sabi ng babae kay Kenneth. Pwede rin 5 pares lang muna ngayon, love. At bibili ka rin ng mga undies mo. Sabi ni Kenneth dito at kinindatan pa niya.
Binilhan niya rin ito noon ng 5 pares ng bra at panty at 2 pares lang ng damit dahil akala niya noon ay kukunin nito ang mga damit na naiwan sa nirentahan ng mga ito. Pwede namang sa susunod na lang ang mga yun dahil baka malaki ang magastos mo ngayon, Kenneth. Tutol ng babae sa kanya. Okay lang naman dahil malaki ang sahod ko sa trabaho bilang junior executive. At sina nanay at tatay lang ang binibigyan ko pero may mga pera din ng mga to. Buhat sa mga pensyon. Dahil si tatay nagtatrabaho din sa kumpanya nun. At dating empleyado ng gobyerno naman si nanay. Paliwanag ni Kenneth sa babae. Buti ka pa. At maalawan na ang pamumuhay mo mula bata pa. Ako ay simpleng magsasaka lang. Sina nanay at tatay. Sinasakyan namin ng lupang binabantayan ng nanay tatay kaya porsyento lang talaga ang amin. Ang malaking tulong lang ay nakakapagtanim kami ng mga gulay at di kailangan pang bumili. Marami din kaming mga kamote at kasaba. Pag-open up ng babae. Marami-rami pa silang napag-usapan bago dumating sa mall. Agad silang nag-grocery at pagkatapos ay bumili ng mga damit para kay Desa. Dahil sa uso ngayong mga damit na ang mga sexy sa mga likod at one piece lang o di kaya ay pares na. Kung kaya ay madali silang nakapili ng 5 style at iba't ibang kulay. Doon na rin sila kumain ng dinner at nag-take out para sa bata at kay Manang. Kinabukasan ay dumating nga ang mga magulang ni Kenneth. Sabado at kailangan pang mag-duty ni Kenneth sa opisina dahil linggo lang ang wala itong pasok. Nag-aalmusal ito kasabay ni Desa. Sa request na ito dahil hindi pa gumigising ang bata dahil 6 pa ng umaga. At nasorpresa sila nang dumating ang mga magulang nito. Nay, tay, magandang araw po sa inyo. Pagbati ni Kenneth habang kumakain na sa mesa. Maupo po kayo at sabayan niyo po kaming kumain ni Kenneth. Paanyaya naman ni Desa sa mga magulang ng minamahal na lalaki. Sige, sasabay na kami sa inyo ng mga anak dahil nakakagutom bumiyahe ng madaling araw. Sagot naman ng nanay ni Kenneth. 3:00 pa kasi kami ng madaling araw tong nanay mong gumising at naghahanda kasing nagising din ako ng maaga. Wala naman kaming ibang gagawin ko kaya ay bumiyahe na lang kami. At buti na lang at nasakyan namin ng taxi ng kapitbahay natin. Sabi naman ng tatay Edmar ni Kenneth. Naupo na ang mga ito at pinagsilbihan sila ni Manang Rosita. Oh, Rosita, di ba magbabakasyon ka palagi kapag pista sa inyo? Ba't nandito ka ngayon? Tanong ng inay niya sa kasambahay ni Kenneth. Ay, ayoko pong magbakasyon dahil kailangan ako ni Sir dahil sa may mag-ina na siya dito. At ayoko naman na mahirapan si Sir at ang abago niyang girlfriend. Sabi pa ni Manang Rosita. Bagong girlfriend? Di ba nga may anak na sila? Paalala ng inay niya sa kasambahay. Bago po. Bago nagkabalikan po ang ibig kong sabihin. Palusot nito at umalis na. Buti na lang talaga at kami na ni Kenneth. Kundi baka naalarma kami sa pagsisinungaling sa isip-isip ni Desa. Salamat talaga Lord. At hindi ko na kailangan pang sabihin nila nanay at tatay ang katotohanan dahil magkakatotoo na sa isip-isip naman ni Kenneth. Itlog, hotdog at canned goods ang nakahanda sa mesa dahil nga sa di inaasahang maagang pagdating ng mga magulang ni Kenneth. Alam mo ba, Iha? Masarap magluto yung si Kenneth. Sabi ng nanay nito kay Desa. Talaga po? Hindi ko pa po natitikman ang luto niya. Sagot naman ni Desa sa inay ni Kenneth. Busy kasi palagi tong anak ko sa trabaho kaya hindi na nakakapagluto. Sabi naman ng itay ni Kenneth. Nay, tay, tapos na po akong kumain. Diyan na po muna kayo at magpatuloy kumain dahil maghahanda pa ako para makapasok na sa trabaho. Sabi ni Kenneth at hinawakan ng isang kamay ni Desa. Sige anak, walang problema. Sabi ng inay niya. Oo anak, wala ka ng problema kapag magkakaharap kayo ng nanay perlig mo. Dahil hindi ko na kailangang hinga ng apo dahil nakabuo na pala. Excited na sabi ng tatay niya at nagtatawanan na ang mga ito. Nagkatingin na naman sila ni Desa. Tinapos na rin ni Desa ang pagkain at inasikaso ang susuotin ni Kenneth. Siya rin na nagplansya ng mga damit nitong pang-opisina. Inayos na niya ang necktie nito pati ang buhok nito. Tapos na misis. Asikasuhin mo ng anak natin dahil baka magising na yun. Sabi ni Kenneth at hinalikan sa mga labi ang babae at medyo hinapit sa katawan nito. O sige na Kenneth. Dahil baka malate ka na sa trabaho mo. Sabi ng babae na naapektuhan sa pagalik. Sige. Mamaya ulit Tapusin natin ang naudlot na halik. Pangalas ka ni Kenneth. Sige po. At baka makabunga tayo. Sakay naman ni Desa dito.
Uwi ako na maaga mamaya pag-usapang bubo ang nagkakataya. Sabi naman ni Kenneth at nagmadali. Hinatid dito ni Dessa hanggang sa makasakay ng kotse nito. Pumasok na siya sa loob ng bahay at nadatna na nasa kusina na ang anak niya at magiliw na magiliw ang dalawang matanda na nag-aasikaso dito. Say, sabi ng nanay ni Kenneth, napilit sinusubuan ng bata. Wag mong baby ng apo mo, Perling. Alam niya kung paano sumubo. Saway naman ng tatay ni Kenneth. Bakit ba? Pinapakailaman mo ko ha, Edmar. Galit namang baling dito ng nanay ni Kenneth. Dahil iniisbol mong bata sa mga ginagawa mo. Protesta naman ng tatay ni Kenneth. Nagmamagaling ka pa? Buti at sinusubuan ko lang tong apo natin. Ikaw, kanina po pinakpakain ng dalamang matatamis na cakes ang bata? Sagot naman ng nanay ni Kenneth. Healthy to, Perling. Healthy. Sabi naman ng tatay ni Kenneth. Napailing-iling na lang si Dessa. Paano ay nagkaroon sila agad ng instant family? Hapon na nang nakauwi si Kenneth pero tumatawag pa rin siya kapag may break sa trabaho. Same as usual ay nandoon ang bata sa garahe habang hawak-hawak ng ina nito na iniibig niya. Naghihintay na sa paghinto ng sasakyan ang bata at handang-handa na sa pagtakbo. Nakasmile naman si Dessa pareho dahil sa aksyon ng bata. At nang tuluyan na ngang huminto sa pag-ibis na ibis niya ay tuluyan na siyang dinumog ng yakap ng bata at nagsisigaw. Nandito na si Daddy! Yehey! Sigaw ng bata sa matamis na boses nito at kinarga niya ito at pinaghahalikan ng noo at buhok nito. Nakahawak naman sa baywangs ni Kenneth ang ina ng bata at sabay silang humakbang papasok sa loob ng bahay. Nasa sofa ang ama at ina ni Kenneth na nagtatalo ng channel ng TV. Parehong hindi patatalo ang mga ito. At nang bumungad na silang tatlo sa sala ay nahinto ang pagtatalo ng dalawang matanda. Nay, tay, mano po? Nagmana si Kenneth habang karga pa rin ang bata at nasa likuran si Dessa. Katawan ka ng Diyos. Sabi naman ng nanay ni Kenneth na kinontra naman ng tatay Edmar nito. Alam mo, Perling, hindi tama yung sagot mo na kaawaan ka ng Diyos, anak. Dahil ang dapat sasabihin mo ay pagpalain ka ng Diyos, anak. Yun ang tama. Sabi ng tatay ni Kenneth. Ay nako, kailan ba ako naging tama sa'yo, Edmar? Narinig nilang sagot ng nanay Perling ni Kenneth. Pumunta na sila sa hardin at doon na upo. Buti pa, anak. Kunin mo na munang manika mo sa kwarto, sabi ni Dessa sa anak. Pagkakaalala sa manika nito ay nagpababa ito kay Kenneth at tinakbo ang loob ng bahay. Pasensya ka na sa mga magulang ko ang iingay nila, sabi ni Kenneth habang hawak-hawak ang isang kamay ng babae at sinasamyo-samyo. Ang sweet nga nila eh. Kahit palaging nagtatalo ay kita mo pa rin ang sweetness nila. Sabi naman ni Dessa. Oo, at sanay naging sweet din tayo pero hindi tulad nilang nagtatalo, sabi ni Kenneth. At inihilig ni Des ang ulo sa balikat ni Kenneth. Magbihis ka na, love, dahil maghahapunan na tayo, sabi ni Dessa kay Kenneth. Yes, my love, pero baka pwede bang ikaw muna magbihis sa akin ngayon? Naglalambing na sabi ni Kenneth sa babae. Uy, kahit si Valerie, tinuruan ko na magbihis mag-isa. Ikaw pa kayang dambuhala na? Sabi ni Dessa na tumawa pagkaraan. Akala ko kasi makakalusot eh. Sagot naman ni Kenneth at tumawa na. At nagyakap silang dalawa habang nagtatawanan. Nagbihis na nga si Kenneth at sakto namang tinawag na ni Manang Rosita ang lahat para kumain na. Nag-agawa ng dalawang matanda kung sino ang susubo sa bata. Ako na Perling, sabi ng tatay ni Kenneth na nakaunang ang kutsara na isusubo na sana sa bibig ng bata. Ako na sa Edmar. Hindi patatalo na sabi ng nanay ni Kenneth na nakauna din sa kutsara para isubo na sa bibig ng bata. Nalilito naman ng bata sa mga ginagawa ng mga ito. Nagpalipat-lipat ang tingin ng bata sa dalawang matatanda. Wag na kayo magtalo, Naitay. Dahil pwede naman kayo dalawang sumubo pero isa-isa lang dapat, sabi ni Kenneth sa mga ito. Sabay na isinubo ng dalawa ang mga kutsara sa bibig ng bata. Napahinto ang mga ito nang malakas na umiyak ang batang babae. Sa sobrang lakas ay napalabas si Manang Rosita mula sa kusina. Ano bang nangyari at bakit umiyak si Valerie? Tanong ni Manang Rosita. Inaalo-alo naman ni Des ang anak mula sa likuran nito. Pumunta agad ito sa likuran ng bata nang umiyak ito at hinagod-hagod ang likod nito. Ito kasing matandang to, sinasapawan ako sa pagsubok ko sa apo ko,
Sagot naman ni Nanay Perling ni Kenneth. Ano ka ba, Perling? Ikaw itong sumasapaw sa akin dahil akin naman talagang nauna. Sagot naman ng Tatay Edmar ni Kenneth. Ay sus, nag-agawan pala kayo sa apo ninyo. Pwede naman kayo mag-request kay Sir Kenneth ng next. Sabad ni Manang Rosita sa mga ito. Anong next? Sabay-sabay pa nilang tanong maliban sa batang namumutla ang ilong dahil sa pag-iyak. Next apo, pasandanin niyo ng apo. Para tig-isa na kayong dalawa. Suwestyon ni Manang Rosita na nagpahinto sa pagsubo ni Kenneth at nagpahinto rin sa paghagod ng likod ni Desa. At tinitingnan sila ng dalawang matanda bago sabay na sinabing, pwede bang mag-request? Sabay na sabi ng mga magulang ni Kenneth. Pwedeng pwede, di ba love? Sugot naman ni Kenneth at kinindatan si Desa. Sana lalaki. Sabi ng Tatay Edmar ni Kenneth. Babae ulit? Sabi naman ng Nanay Perling ni Kenneth. Ano ka ba? Bakit kinukontra mo ko palagi? Magkasabay na sigaw ng dalawang matanda. Nagkatinginan naman ng mga ito at nagtawanan. Umiiling-iling naman si Kenneth. Pwede both? Sagot na biro ni Kenneth. Anong both, love? Takang tanong ni Desa at umupo ulit sa katabing silya ni Kenneth. Both. Lalaki at babae dahil kambal ang gagawin natin. Sagot sabay kindat ni Kenneth. Simulan agad ang pagbuo mamayang gabi. Dahil doon sa kwarto ng apo namin kami matutulog. Sagot ng inay ng binata. Kinagabihan nga ay doon natulog ang mga matatanda sa kwarto ng bata. Nasa gitna ng mga ito ang instant apo. Matagal nakatulog ang mga ito dahil nagkwento ng night story ang bawat isang matanda. 2 night stories ang ipinarinig nila sa instant apo nila. Samantalang, higit pa sa 2 night stories ang kaganapan sa kwarto ni Kenneth dahil first time na magkatabi sila ng babae. Parang honeymoon nila ito ng instant mommy at instant wifey niya. Pero syempre naisipan niyang pakasalan talaga ito sa simbahan at tuluyang gawing anak si Valerie. Ipapadala niya dito ang apelido niyang Ortega. Hindi man ito nanggaling sa kaniyang biologically ay mahal niya ang bata dahil instant anak niya to. Sure ka ba Kenneth na kambalang mabubuo natin ngayon? Tanong ni Desa dito. Basta, yun ang ni-research ko kanina pa lang bago tayo pumasok sa kwarto. Yun daw ang mga gagawin para tsak na magiging kambal ang resulta. Sagot naman ito. Research? Nag-research ka? Tanong ni Desa dito. Oo naman, para talaga kambal ang resulta. Sige, gawin ulit natin. Sabi ni Kenneth at niyapos ang babae. Umaga na po, love. Baka pwede nang matulog. Sabi ni Desa na nakangiti. Sige, good morning, love, and sweet dreams. Sabi ni Kenneth na ikinatawa nilang dalawa. Masaya silang lahat sa instant family na aksidenteng nabuo nila. Mula sa pagkakatagpo ni Kenneth sa bata sa park hanggang sa pagtatagpo nila ni Desa sa ospital. At hanggang sa maging peking ina ito ng anak, kuno niya na naging totohanin ng lahat sa huli. Lumipas nga ang ilang taon at ngayon ay kasal na sila at nagkatotoo na kambal ang naging sumunod na anak nila. Tuwang-tuwa dito si Valerie dahil hindi lang isa ang magiging kalaro niya kundi 2 pa. Ngayon ay masaya na ang pamilya nilang nagsasama.